issued the statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed this call? Uminit agad ang ulo ni Atty. Claire Castro, ang spokesperson ni BBM. Matapang na tanong ni Marcela Lili, ang reporter ng News 5. Binuksan niya ang topic sa post ni Senator Amy Marcos sa involvement ni Lisa Marcos sa insidente sa Amerika. Sa post ni Senator Marcos 1 hour ago, given the gravity of this allegation and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time as may be reflected in official records such as the medical examiner's report to dispel further speculation. Ang sagot naman ng spokesperson ng Malacanang may pagbabanta. Kakasuhan daw ang lahat ng individual nagpakalat ng fake news report ng pulis sa Amerika. Ibig palang sabihin ang report ng pulis sa California ay fake news? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan nito. So, sasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady use it? Walang... Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So, ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Follow up lang dun sa Tantoco, are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concern the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring pa paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Okay. Para sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sang-ayon sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na ipinaglalaban ng pamahalaan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomacy, capability, building international partnerships, at mapayapang pamamaraan. Patuloy din sa nahinihikayat ng Marcos administration ang taumbayan na suportahan ang gobyerno upang igiit ang 2016 South China Sea Arbitral Award bilang pundasyon ng national sovereignty. Sa Pulse Asia Survey na ginawa noong June 26 hanggang June 30, 73% ng mga Pinoy ang gustong ipagpatuloy ng pamahalaan ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasalukuyang ginugunita ng bansa ang 9th anniversary ng Arbitral Award, patunay na nagpapatuloy na commitment ng Pilipinas sa rule of law at sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ang nasabing award ay nagpawalang bisa sa historic rights at 9-dash line ng claims ng China. Isang kumpirmasyon sa sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng